Magandang balita para sa mga naghahanap po ng trabaho. Mahigit 2,000 mga trabaho sa construction at engineering ang alok ngayon ng isang kumpanya sa Saudi Arabia at Bahrain. Pero muling paalala ng POEA o ng Philippine Overseas Employment Administration sa mga job applicant, mag-ingat sa mga peking recruiter na pinasok na rin ang pagre-recruit sa pamagitan ng internet. May report si Sandra Aguinaldo. In-demand ngayon ang mga skilled worker para sa construction job. Sa Saudi Arabia at Bahrain, mahigit 2,000 manggagawang tulad nila ang kailangan ng kumpanyang Samsung ayon sa YWA Human Resource Corporation. Na-receive po namin yung job order actually, which is 2,031. Mga carpenters, mason, rebars, mga welders po, electricians, mga common labor, common helper, graduate po ng mga TESDA dyan. Sagot pa raw ng employer ang pamasahe at visa ng mga makakapasa sa screening. Yung English nila better din dun sa sa mga ibang clients namin. So Pinoy talaga. And in terms of skills po, ang Pinoy naka-establish na tayo dun sa market eh. Hanggat malakas pa ako, samantalahin ko muna sa abroad. Nakakaipon naman. Mayroon akong sariling jeep saka bayad lupa. Kasi yung kita ko dito sa Philippines maliit lang. Hindi makasupport sa kailangan ng dalawa kong anak. Kabilang sa requirements ang passport, NBI clearance, employment certificate o kaya ay TESDA certificate. Ang YWA ay lisensyadong ahensya sa ilalim ng POEA. Ang mga interesadong mag-apply, pwede raw tumawag sa mga numerong ito. Paalala naman ng POEA lalo na sa mga nag-a-apply ngayon sa pamamagitan ng internet, siguruhin may lisensya ang ahensyang lalapitan nyo. Nagkalat din kasi sa internet ang mga bogus o peking recruiter. Isa si Rand sa mga sumubok mag-apply online. Umabot daw sa 125,000 pesos ang ibinayad niya sa agency para maproseso ang kanyang aplikasyon. Siyempre, sweldo. Sweldong maakit sa atin. Parang hindi ko makapaniwala yun sa sweldoin ko. Tapos, may kontrata naman. At pinayagan naman ng POEA. So, wala akong kaba. Nung magbayad po kami ng parent placement fee, hindi po kami binigyan ng resibo. Humingi po ako ng resibo. At ang sabi po nila sa amin, na kapag kami binigyan ng resibo, kami pang magbabayad ng 12% VAT. Marami na raw ang gaya ni Rana na nabibiktima at pinagsasamantalahan ng mga peking recruiter sa pamamagitan ng internet. Usually kasi yan, nagpe-place sila ng advertisement tapos nandoon yung email address ng mga nagkakandak ng recruitment. Meron sila mga bogus na mga employment overseas, ganon. Tapos kapag yung ating mga workers, yung mga biktima, nagsend ng email doon sa binibigay nilang email address, sinasabi sila interesado, nandoon na yung sagutan nila through email. Pero bukod sa mga nanloloko sa internet, problema rin ngayon ng ilang OFW ang pahirapang sistema ng pag-a-apply sa ilang kumpanya. Sa tanggapan ng Department of Health, nanawagan ang mga OFW na aksyonan ang kanilang hinaing laban sa referral decking system ng Gulf Cooperating Countries Accredited Medical Clinics Association o GAMCA. Ang GAMCA ay grupo ng clinics na accredited ng iba't ibang embahada ng Middle East countries na nagsasagawa ng medical exam ng OFW. Reklamo nila, matagal at mas mahal daw ang mga GAMCA clinic kumpara sa DOH accredited clinic sa bansa. Yung lang may mga pa-x-ray, ilang bisis kami pabalik-balik. Hindi naman kami pinaano, kung may pera kami, madali lang makapasa yun, aalis ka agad. Kung dati 1,250 pesos ang halaga ng medical exam, ngayon halos umabot na ito sa 3,000 piso. Kayo naman yung ahensya ng pamahalaan na in charge dito sa medical clinic, kansilahin ang lisensya ng mga medical clinic na hindi susunod. Noong 2001 pa raw ipinagbawal ng DOH ang naturang sistema sa bisa ng Administrative Order No. 5. Naisabatas na rin ito noong 2010 sa pamamagitan ng Republic Act 10022 at maaring magpa-medical exam sa anumang DOH accredited clinic. Mag-ipon lang tayo ng ebidensya that this taking system exists. If found violating, pwede ho natin bigyan ng sanctions yan.
that will involve yung revocation ng kanilang mga accreditation from DOH. Ang problema, ang ilang embassy tulad ng sa Oman, Kuwait at Qatar, mula lang sa GAMCA clinics ang tinatanggap na medical exam. Sa pahayag na ipinadala sa GMA News ni GAMCA Manila President Dr. Rodolfo B. Punzalan, hindi na raw nagsasagawa ng decking ang GAMCA Manila. Ang punong tanggapan ng GAMCA sa Riyadh, Saudi Arabia ang siyang pumipili ng mga accredited clinic. Ayon kay Raul Hernandez, tagapagsalita ng DFA, pag-aaralan pa nila ang sitwasyon upang malaman kung ano ang maitutulong sa mga OFW. Sandra Aguinaldo, GMA News.